Welcome kayo dito sa Travel and Real Adulting Podcast or Tara Podcast. I'm Jamie. And I'm John. Pag-uusapan natin ngayon ay madami. Sobrang dami. Travel, adulting, kaya nga Tara Podcast to eh. Diba? Pero sa episode ngayon, specifically, pag-uusapan lang natin Japan. Kasi nasa Japan kami. So, iba yung setup natin ngayon. Nasa ibang room or nasa hotel tayo right now. Sa mga naka-audio version. Wow. Sa kama? Naka-yukata? Yes. Kaya buksan nyo na yung mga switch to video mode kung nakikinig man kayo sa Spotify. And disclaimer guys, sana naiintindihan nyo ako kung paano magsalita kasi ang sakit-sakit ang bunganga ko ngayon dahil sa singaw. Okay? Bulol na nga ako, nagkasingaw pa. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Okay ba? Pero para sa podcast, gagawin natin ang lahat. Yes. Pati sa content. Yes. Sa mga, baka may hindi may alam, no? Na nakapakinig lang na unan yung podcast. Naligaw lang siya sa Spotify or sa page. Nagko-content din kami or nagta-travel content creation din kami. Isa yun sa reason bakit nandito kami sa Japan or ba't kami gumagala. First is, gusto lang talaga namin gumala. And eventually, kinontent namin yung mga travels namin. Agree. Actually, yung 2019, no? Una natin punta sa Japan. Wala pa tayo masyadong content nun eh. Wala. At saka ang pangit ng camera ng phone natin nun. Yes. Unlike ngayon, bago yung phone mo. Tama. Ang ganda ng mga pictures Kaya gamit ko. na gamit sa mga pictures ngayon. So yeah, tama ka. Yung 2019, nag-document naman. Kasi yun yung unang beses na ginamit ko yung phone. Lumang phone ko, sabi ko. Gusto kong i-document kasi dream country natin yung Japan. Yes. Gusto natin siya mapuntahan. Tapos yung tipong, I think, napakaliit pa ng ipon natin that time. Sobra. Tipong, Sobrang liit. Talagang parang itinawid lang natin na makapag-Japan that time, 2019 December. Birthday ko yon. Ilang months natin siyang inipon, pinag-isipan, pero talagang ipupush natin. Because, sabi ko nga kanina, dream country natin din pareho. Pero mas lalo ka. Oo, sinabi ko sa'yo dati, kung meron man akong pupuntang bansa, sa ibang bansa, maliban sa Pilipinas, Japan lang. Kasi nga, growing up, anime, video games, lahat Japan-made. Halos yun eh. Unlike ngayon kasi, yung mga kabataan, may mga access na sa Korean games, Chinese games, natural, K-dramas, Chinese drama, diba? Unlike ng mga panahon natin, kung hindi marimara, anime. Kung diba? hindi marimar, anime na panghapon. Mga Spanish na teleserye. Mexican actually. Mexican or something. Oo nga no, pati Spanish. Kung hindi yun, anime. Kailan lang naman yung mga K-pop, K-drama. Mas sumikat talaga sa time natin, millennials, anime. So, Japan. Japan talaga. Parang yung logic mo dyan, hindi lang tayo, hindi lang sa age group natin. Parang halos lahat is nasa bucket list yung Japan. Yeah. Sa age group natin. Kasi nga, lumaki tayo sa anime, lumaki tayo sa video games. Video games kayo, kasi ako hindi masyad. Pero yeah, anime pa lang, solve na talaga. Meron din naman mga Japan movies, lalo yung mga horror, mga sad ako. Ay, oo. Diba? Kinalakihan natin yun. Tama. Yes. At pati yung mga medyo extreme, mga, ang tawag doon, yung nagpapatayin sila. Death Note? Death Note. Yung mga estudyante? Yes. Battle Royale ba yun? Yung Battle Royale. Yung mga ganon. So talagang kumbaga culture-wise, halos nasakop yung mga millennials ng Japan. Kaya talagang isa sa mga dream country na puntahan talaga Japan. Tsaka back then kasi, pag sinabi mong Japan, ang hirap pumunta eh. Unlike ngayon, hindi ko siya sabing madali kasi may visa pa rin. Pero sa sobrang dali, sabi natin sobrang dali, ang dami na nagpasa na application, yung Japan mismo ang nagsasara ng mga application. Dahil sa over-tourism ng mga Pinoy. Current event, guys. Yeah. Unlike dati na parang pangarap lang talaga ang Japan, ngayon parang nagiging parang Hong Kong. Nagiging normal ng puntahan ng mga Pilipino. That's why mayroon na ngang cut-off ng mga visa applications. Ibig sabihin, dami na talagang kayang pumunta dito. Which is good ha, di ba? Okay siya. Yun nga lang, hindi maiwasan talaga dun sa sumisikat na country is magkaroon ng over-tourism. Yeah, ibig sabihin, yung mayaman ng Pinoy. Yung mayaman din yung Japan. Siguro dahil sa atin. Isa yung tourism sa Pero yeah, baka nagkakaroon tayo ng budget guys galing Nakapag-Japan na halos karamihan or mas marami than before. Kwento ko lang guys real quick kasi kami na tour guide with tour guide Taka sa Samurai. Yeah. Di ko makakalimutan yung sinabi mo sa kanya. What did I yung tell parang you? nag-joke ka, nakakabalik-balik natin sa Japan na tinutulungan natin ang bansa nila by
Maya Tourism. Nagpasalamat siya. Diba? Thank you so much. Oo nga, no? I was trying to be, joking. Nagjo-joke lang sana ako nun. Pero actually, may truth doon, diba? Kasi ilang beses na rin kasi pang 8 na nating punta. Wala akong bitterness, Talagang gusto lang naman talaga nating bumalik-balik. Yes. Nabanggit ko lang siya as parang icebreaker. Kasi parang mabiro din naman si Taka. Yung aming tour guide kahapon. By the way, this is our day 9. Ano ba yung nakalagay sa update mo? Day 9. Day 9 na namin sa Japan, guys. May actually kalahati pa lang to or almost kalahati pa lang. Wala pa sa kalahati. Di wala pa. Pero ang dami na namin nagawa. If you will check our socials, sobrang dami namin na-share na. At marami pang i-share soon. Back to our topic. Bakit pa ulit-ulit ang ating punta dito? Ako, di ba nabanggit ko dream country. Isa sa mga nagustuhan ko dito, culture. I agree. Kasi nakapunta na tayo sa Malaysia, Thailand, Taiwan. Di tayo na. Joke lang. Konti pa yun. Konti pa yung compare sa iba. Doesn't matter. Pag kino-compare ko yung culture ng tatlo, pati Pilipinas, ibang-iba sa Japan. Para kang nasa ibang dimension talaga. Kumbaga, halos similar kasi ang Southeast Asia. Lalo na yung mga salita natin sa Malaysia, pati Indonesia, halos parehas. Diba? Then, pagdating sa culture, Chinese culture and Filipino culture, hindi nyo lang halata, halos may kaparehas. Parehas tayong maingay. Huwag kayong maangan dyan. Maingay ang Pinoy. Maingay ang Pinoy, diba? Kumbaga, sabihin natin na ikaw hindi maingay. Pero yung malamang majority, no? Yung majority. Mga katabi mo sa van, katabi mo sa bus, even katabi mo sa lunch, kahit na mamahaling lunch yan na na-access mo sa airport, may maingay nanonood sa phone ng anime na napakalakas, maririnig mo, o kaya tipong tataasan pa niya yung boses niya pa nagkukwentuhan para malaman mo yung pinagkukwentuhan nila. O kaya, nakipag-usap siya sa phone para marinig mo yung chismis niya sa buhay. Yung mga ganon, diba? O diba? Common sa atin yun. Common yun. Pagdating nyo sa Japan, hindi po common yun. Hindi ko sinasabing lahat ng Hapon ganon. Kasi may nakasalubong kami recently dito sa Tokyo na loud Japanese. Pero, kumbaga, mga 2% lang sila. Kasi 98% of the time, hindi namin na-experience yun. Unlike sa Pinas, baliktad. Diba? 98% of the time, may experience mo yun kahit saan ka pumunta. Dito, bihira. So, yun ang pinakagusto ko, yung culture nila. Caring, hindi naman caring. Kumbaga, re-respeto nila, number one is personal space mo. Importante sa atin yun. Oo. Lalo pag introvert, diba? Ayaw nang may maingay, ayaw may dikitan-dikit sa'yo, diba? Ayun, kaya nga introvert country daw ang Japan Tapos, yung nga, kumbaga, courteous sila doon sa, yung ano bang tawag doon, parang may malasakit sila sa kapwa talaga. Na hindi sila maka-istorbo ng iba yun. Ayaw nilang maka-inconvenient ng ibang tao. Exactly. Even for example, pag kumain tayo sa food court dito sa Pilipinas, alam ko, hindi ko sinasabing lahat kayo ganon. Baka majority sa atin. Diba? Aminin man natin sa hindi. Pagpunta ng food court, may makikita ko doon maraming tray. Diba? Mga nakakalat doon. Kasi ang thinking natin, lilinisin naman niya. May gagawa niya. May trabaho niya. Yun, diba? Sa Japan, hindi. Kumbaga, makikita mo dito lahat, binabalik nila. Kaya sila may mga return tray. Kasi nga, that is courtesy sa mga susunod na gagamit ng table na yon. At hindi lang na binalik yung table nilinis yung table. Hindi yung parang masabi lang na inayos talagang nilinis. Diba? Binalik yung tray, yung pinagkainan. So yung mga simpleng gano'n na hindi natin masyadong na-experience sa natin sa bansa. Yun ang gusto ko dito. Parang ibang mundo nga talaga. Oo. Hindi ko sinasabing gano'n lahat ng senaryo na ikita namin dito. Hindi po lahat gano'n. Pero most of the time. Mas pipiliin ko yung most of the time na gano'n kaysa sa baliktad na gano'n na most of the time. Yes. Kaso nandun tayo sa baliktad Yun nga Kaya nga mas pipiliin ko yung ganito. Kaya mas gusto kong bumalik-balik dito to experience more of this culture. That's why pabalik-balik. Okay, yes. Gets naman. Tapos, masarap dito mag-tourist muna. Hindi ko i-close yung door na lumipat dito someday or mag-work dito someday. Pero right now, ang sarap i-enjoy as gumagala or nagta-travel lang tayo. Pabalik-balik. Kasi iba, I think iba yun Ibang level of na talaga pag dito ka nakatira.
as a resident na. Kasi 'di ba meron kang friend na nandito. Ito naman yung pangit no sa mga Japanese. Sa totoo lang, medyo may pagka-racism din. Parang feeling ko hindi mawawala sa lahat. Oo nga, tayo din naman no kung makapagsalita tayo ng ibang lahi, ibang dialect. Oo. 'Di ba? Taga-probinsya ba? Diba? Kunya hindi taga Manila. Kaya nga tayo may prom din na term. 'Di ba? So ganoon din sa Japan din. For example, dahil nga bata pa lang sila, in-install na yung mga etiquette. So for example, i-segregate mo yung basura, mga ganon. So ngayon, kung may isang Pinoy doon, tapos thinking ng isang Hapon, lahat kami naman is nag-aral ng basic etiquette, tapos may hindi nakasegregate doon, ang unang pagbibintangan, Pinoy. Or ibang lahi. O ibang lahi, basta hindi lahi nila. Hindi lahi nila. Kasi ang thinking nila is... Alam namin to eh. Alam namin to. Ikaw hindi mo alam. Malamang ikaw ang may sala niyan. Even in kumbaga may away. Kaya guys, ito kung kayo ay pupunta dito, tapos mayroon kayong aawayin or parang nakasalitan na Hapon, lugi na agad kayo. Kasi mas kakampihan ng pulis or syempre ng Hapon, yung kalahi nila. Kalahi nila. Kasi kumbaga ine-expect nila, ito yung level namin, mabait kami, blah blah blah. Kayo gaijin, tsaka foreigner. Parang alam namin yung karakas namin bilang lahat ay Japanese. So ikaw ay naiiba dito, baka ikaw may mali. Parang ganun. Okay. Kaya iwas that's the bad kayo. Side. Lahat naman tingin ko may pangit na side eh. Totoo lahat ng naman. bansa na. Lahat ng lahi, di ba? Ito pinakita din namin dito na hindi lang puro good side, may bad side din. Kaya to be honest nga, tama yung sinabi ni Jamie, ang wife ko, Wahoo, na mas gugustuhin na maging tourist dito than to be resident right now. Sabi nga, may nabasa akong post isa siyang foreigner na 11 years na siya dito sa Japan. Sabi niya ganito, simple lang yung sa threads, nabasa ko yun. Hindi ko na naman pinakita sa'yo. So, i-verbatim ko na naman. Non-verbatim na naman. Non-verbatim na may singaw, na bulol. Sana maintindihan yung lahat, guys. Sige, very version mo, game. Okay, sabi niya ganito, in my 11 years na naninirahan sa Japan, magkaiba ang turista ka at nag-aaral ka bilang estudyante dito kaysa resident ka. Kasi pag resident... may levels pa. Okay. Yung kapatid ko, di ba, student nag-aaral. dito. Di ba, kumbaga nag-aaral siya dito. Hindi pa yun ang level ng resident. Okay. Kasi, so parang anong turing sa kanya? Mas nasa bandang foreigner pa? Oo, nasa banda. Nakita mo naman kung paano sila doon sa, sa dorm nila, di ba? Hindi sila exposed sa local. Diba? Na parang nakitira ka doon. Kasi once na nagtatrabaho ka na dito, once na, yung tawag doon, ikaw na mismo, no, ang mag-aasikaso lahat ng papeles, ng whatsoever. Diba? Hindi sila digital. Oo. Contrary to popular belief. Yes. Na sobrang high-tech. Yeah, high-tech in a way. Pero yung mga ibang parts, katulad nun, yung mga papel, talagang printed pa, naka-fax pa sila. So, lahat sila printed pa, hindi sila digital. Plus, yung sahod. Ano yung sahod? Yung sahod dito is kailangan mo talagang mag-grind. Kung wala ka daw dog in you para mag-grind, magtrabaho, susuko ka talaga sa Japan. So work ethics. Work ethics. Parang kumbaga kapag nag-work ka dito, dapat kung pwedeng more than 100%. Yun, ganun yung gagawin. Kumbaga, napansin natin to, no? Kaya pagkakain kayo sa fast food, mga gulat kayo, mga 20 to 30 seater, 2 hanggang 3 lang po ang crew. Hindi lang yun. Yung mga ramen shop, isa lang. Isa lang, grabe yun. Isip ko, paano kaya ito pag magsisiya? Kung di rin kakamali, mga 20 seater yun, no? Tapos isa lang tao lang nandoon. May mga ganong shop dito. Siya nagluluto, siya naguhugas. Diba? Siya naglilinis. Kaya nga, meron return tray. Kasi isipin mo, kung yung mga, yung lahat yung puro foreigner at hindi nila alam kung paano magbalik ng tray, isipin mo kung paano niya lahat lilinisin yun. Pupunta sa mga table. Grabe. Madi-disrupt yung flow niya. Oo. Magugulo na. Pero siguro ang galing sa Diner Dash na. Ang galing paano, expert level. Ayos din, no? Yun. Tama ka doon. Napansin natin yun lagi sa mga gato. Kaya namamanga tayo kapag may nakikita tayong grabe, isa lang siya or 2 lang sila. Pero hindi tayo nag-aantay ng matagal sa pila. Tapos malinis yung paligid. Kasi yung mga tao din mismo, tama ka, disciplined sila na gawin yung part nila para sa ikakabilis din ng lahat. Hindi lang nung ayoko lang magpangalan ng ng coffee shop sa Pilipinas.
Meron tayong alam na coffee shop na grabe, no? Mga 8 yata sila or 10 or something do sa counter. Tapos ang seat lang is 10 lang din yata or 15. Sabi natin may mga take-out. May take-out pa yung yung mga nakikita natin fast food din eh. Oo. Na 2 lang yung taon. Nagugulat ako. Pare, kala ko tayo lang mga 5 lang. Biglang may darating dun. May lutong pagkain. Isipin mo paano yung 2 lang tas sa atin 10. Ang daming crew sa maliit na store. Tapos parang ang sikip nga nila dun eh. Kasi nga ang dami nila. Tapos parang minsan mas marami pa sila kaysa sa customer. So baliktad sa Japan. Sobrang undermanned. Yun ang literal na undermanned. Kaya you will work as a dog doon na talagang mapapagod ka sa trabaho. Kaya totoo din yung mga OFW natin dito sa Japan na sinasabi nila na ang hirap ng buhay sa Japan. Totoo yun. Kasi kami pala nga turista na ilang beses na pabalik-balik dito na pagmamasdan namin kung gaano kahirap bilang isang crew sa fast food pa lang. By observation pa lang natin yan na hindi tayo yung nag-work mismo Yes. Nakikita na natin na parang ang hirap ang ginagawa nila. Paano pa yung mga nagtatrabaho sa office? Diba? Kaya nga may tawag sila parang yung nagpapahinga ka sa office parang mas okay sa kanila kasi sign of pagod na pagod ka. Sign of talagang nagtatrabaho ka kasi kaya ka napagod or nakatulog sa seat mo kasi nagtatrabaho ka talaga maigi. Tapos hindi naman bawal mag-leave. Kumbaga frowned upon sa kanila pag nag-vacation leave ka kasi maiiwanan mo ng trabaho yung subordinates mo o yung ka-office mate mo. Ganon sila kababad sa trabaho. Kaya isa yun sa mga reason na ayaw namin tumira sa Japan. Actually double-edged sword yun eh. Yung ganong klaseng work ethics. Magaling sila. Magaling magtrabaho. Ang problema, yung mismong sila. Parang kawawa din. Di ba? Wala na silang time sa sarili. Kaya nga parang, observation pa to. Parang mas maraming weird dito. Yes. Hindi naman weird na bad. Weird lang in a way na parang trip niya yun. Siguro yun yung nagpapasaya sa kanya. Yeah. Para mag-escape ba? Yan. Mag-escape sa sobrang busy niya na work. Kaya ang dami nila dito yung mga ganong fetishes. Fetishes, services, mga stress reliever yan. Diba? Kumbaga, sobrang babad ka sa trabaho. Kaya yung nila, gabi, hapunan ba tawag sa atin? No? Gabihan kasi tawag. Dinner? Dinner. Oo. In English na lang, dinner. Oo, hapunan. Gabihan? Ano yung gabihan? Gabi. Dinner na lang. Dinner is laging may beer sila, no? Diba? Kaya nagtataka tayo once. Kasi meron dito mga shops, guys, na sa tanghali, talagang kainan lang. Syempre, hindi naman kayo marunong masyadong super Nihongo. Siya marunong ng kaunti. Kaunti lang. Pero yun nga, pagdating ng gabi, nagbabago pala yung menu. Nagiging inuman siya. Yung set meal nila, yung lunch, hindi na yun yung hapon hanggang gabi. Wala na pala nung rice. Oo, wala na rice. Extra order ka nung rice. Mahal pa naman ang rice nila, no? Kasi nga, iniba nila yung menu nung gabi. Naging parang izakaya na siya. Inuman na. Yan. Yun, naranasan namin yun, guys, once. Kakain dapat kami. Iba, yung menu na tinitingnan namin online, pang lunch menu pala. Pagdating namin doon, wala na yung menu na yun. Kasi iba pala yung panggabi nila, tas may mga beer na yun, may kasama mga ganong, may sake na. Yeah. So, yun, ganun nga yung culture nila. Ending, nag-inom na lang kami. Pero, nag-extra rice ka. Oo, gutom ako eh. Gutom ako, diba? So, yun. Balik tayo doon sa yung favorite natin sa Japan. Actually, yun, nabanggit na natin parang dapat ang culture, no? Oo, dapat ang episode ito puro why Japan eh. Naging parang why not Japan eh. No? Oo nga, no? Parang mga binanggit mo yung ayaw. Siguro, very obvious naman na kasi lagi nating papag-usapan kasi yung mga gustong-gusto natin. Like, paglabas lang dyan, ang galing nung ganito, no? Oo. Ang hirap tuloy i-dig. Kasi parang naging normal na almost sa atin. Tapos, parang baliktad nga yung naging episode. Ang sinabi tuloy namin napapansin namin hindi namin masyadong bet. Pero, siguro gawin na lang natin ganun. Pareho. Why and why not? Why and why not Japan? Yung nga, isa sa mga gusto din namin. Ito kasi, yung weather dito, alam naman natin. Wala sa Pilipinas, no? Dalawa lang sa Pilipinas eh. Ito, isa lang eh. Isa lang yung... Summer all around. Yun, summer lang sa Pilipinas all around. Summer, tsaka summer na tag-ulan. Ayun. Summer na umuulan. Kasi mainit pa rin. Dito, 4 kasi. Summer, spring, winter, autumn. At nakapunta na kami sa halos lahat ng season. Bakit ko sinabing halos lahat? Kasi yung summer namin, may pagka-spring pa yon. May. So, latter end of May. Natin yung medyo malamig pa. Tapos nung paalis na tayo, umiinit na. Oo. So, kasi kaya ako nasabing umiinit na nagti-t-shirt na lang tayo nun. Wala nang layering. Nagti-t-shirt, walang layering, tapos ang bango ng paligid. For context, yun. Ito na naman po tayo sa Why Not Naging Japan.
Japan. why not? Explain ko ha. Kaya mo sinabing ang bango ng paligid, kabaliktaran yun. Kasi nung medyo umiinit na, nung May, bago kami umalis, syempre nagpapawis na yung kilikili ng mga tao. Oh, yummy. Ang alam namin, as country, itong Japan, hindi sila ma-deodorant. It's a country of no deodorant people. Pati pag tumingin ka sa mga drugstores, halos wala akong makitang deodorant. Mahirap pumili dito. So guys, kung pupunta kayo, magdala kayo deodorant. Mag-hoard kayo ng deodorant. Kasi one time bumili tayo noong 2019, may nakakatuwa kasing tube ng deodorant na cream. Hindi gumagana. Biore. Oo. Pag uwi mo, ginamit mo, hindi gumana. Kasi parang papisin pa rin. Tapos hindi, medyo nakakaasim pa rin. Isipin nyo yun. So baka ganon. So isipin mo, dito namin binili yun. Baka ganon ginagamit nila. Or none at all. Kasi may mga nakikita ko sa social media na mga pabiro na gags na sinasabi din nila, mga foreigners din actually, na hindi porket Japanese is hindi nagpapawis or walang amoy. Kasi naaamoy din daw eh. Kahit tayo, naka-experience din nun, di ba? Bango. Ganun talaga. Feeling ko lahat ng tao pag pinawisan, ganun eh. Pinagpapawisan na ako sa salt namin. Hindi ako expert ha. Hindi ako expert, pero feeling ko, as someone na taga-tropical country na alam ko kapag pinawisan talaga, dahil lalo na humid sa atin. Yeah. Tapos, dito daw, mas matindi yung init pag summer. Tapos tayo pa naman, Pinoy, nahiligo tayo umaga, minsan gabi. Minsan dalawang beses pa nga. Ang Japanese usually gabi lang. Pagkadating, no? Bago matulog. So kinabukasan, bihis na lang ng pang-work. Then alis na. Diba? Yung buong araw na yun, hindi ka bagong ligo. So, tas mainit. Sabi mo, tas di ka pa nag-deodorant. Isa-isa, sama mo na lahat. Diba? Kaya pag nag-ano daw kayo sa summer, sa trend nila, yun. Based lang to sa mga nakikita namin social media. Summer festival. Na hindi magandang summer festival. Putukan eh. Naranasan na natin, konting-konti lang. Kasi nga paalis na tayo nun, tsaka kakastart pa lang mag-uminit. Pero yung peak summer, hindi pa kasi tayo pumupunta dito eh. Tapos nakikita ko nga sa... Diba? Sala, beef, kahit huwag mo na lagyan ng alat, malalasa mo yung mismong beef. Umami. So, di ba? Ang hirap i-explain. Kaya nga, yung term na yun, Japan yun. Japan, umami. Di ba? Sa Pinoy, paano mapalabas ang umami? Guys paano? Paano? Let's go. Diba? Magic sarap. This video is sponsored by Magic Sarap. Joke lang. Pero totoo yun, di ba? Magic Sarap. Kasi nga, hindi siya maalat, hindi siya, hindi siya mapaminta. Magic sarap lang siya. Kumbaga, ine-enrich yun. Enrich niya yung flavor. Dito sa Japan, halos puro ganun natitikman namin, enrich. Diba? Hindi maalat. Like yung Chinese cuisine na malasa. Sobrang lasa nun for me nga. Kaya gusto ko rin yun eh. Tapos ang Japanese, enrich. Ito lang yung lasa niyan. Sashimi lang, may kanin, konting suka, kaya, enrich. Di ba unang punta natin dito, halos umay ako sa pagkain ng Japanese eh. Kasi parang, ikaw siguro, lagi mo sinasabi, Japanese ako sa past life ko eh. Kaya pagkakain mo, parang bet na bet mo lahat. Ako, nung... Tokis eh, no? Tokis eh. Japanese ako sa past life. Ayun. Ako, sobrang hindi ko talaga gusto nung una. As in, ultimo yung gyudon. Nauumay ako kasi walang alat. Ano ba to? Yun na yun. Tapos yung sauce nila, manamis-namis, na hindi rin maalat. Tapos, yung tamis niya pa, parang kulang. Basta parang ganon. So, parang, nung 2019, naghahanap ako ng mga famichiki na lang. Or maalat kasi yan. Maalat ang famichiki. Kahit ramen, nauumay ako noon eh. Pero nung pabalik-balik na, wala na. Hindi mo na ako makikitang maghahanap ng ibang food. Try natin ganyan. Kung anong meron dito na Japanese, yun na yung food natin. Kasi parang nakasanayan na. And then, na-adapt ko rin pag uwi natin. Hindi na rin ako masyado maalat magluto, di ba? Pati sa coffee, wala na yung tamis. Puro yun na yung iniinom or kinakain. Yung umami, kung ano yung lasa, yun na yun, sarap. Naapektuhan ako nung kakapunta dito. Na tipong, minsan may naaalata na akong food sa atin. Yeah. Siguro good yun. Kasi diba, too much alat is bad. Yeah. Bad Kaya dito kasi, very sila sa health. Kaya ang dami din nilang side dish na panay gulay. Tapos limit sila sa sugar, limit sa salt. Kaya siguro mukha tayong healthy. Wow, mukhang healthy. Hila. So, ang dami pa guys, yung why and why not sa Japan siguro. Kulang tong isang session na to. Oo. Kasi hindi tayo matatapos magkwento. Kasi sobrang dami. Talagang safe to say, favorite na talaga nating puntahan si Japan. Kaya nga pabalik-balik eh. Pero syempre gusto pa rin nating mag-explore sa ibang lugar na
which mangyayari ngayong taon. Yeah, marami tayong pupuntahan. Guys, marami. Yan, na ibang lugar maliban sa Japan. Kaya please support us. Gamitin niyo yung mga clue code namin. Please kasi, use our clue codes, yes. Yun kasi yung parang nagkakapondo kami. No, na mag-travel. Additional funds yun para mapuntahan namin yung mga lugar na hindi masyado puntahin na may share namin sa inyo. And syempre, yung mga tips na makuha nyo sana makatulong sa mga susunod yung travels. Kaya parang giving back din yung pagbigay ng tips. Kahit experience or kahit hindi naman super grabbing tip, pero yung na-experience natin na share natin, parang way of giving back na rin. Kaya ang sarap ding mag-content kasi nga talagang ginawa namin yun. Talagang gumala kami, na-enjoy namin, and then share sa inyo. Pag nakuha na nyo ng value, bonus. Tapos pag nagamit nyo pa yung code namin, bonus. Kasi nga, ayun, nakakatulong siya sa pang-travel fund namin, nakakapambayad pa ng bills. Kaya ang sarap nito. Tsaka join our community, Japan may community. Japan community nga pala kami kasi nga since ito yung paulit-ulit namin puntahan, mas marami kaming nabibigay na tips about Japan. Yeah. Tanong lang kayo doon. Join kayo. Active naman ako doon. Sumasagot po ako doon. Pag di ako sumagot, ibig sabihin gumagala lang kami. Okay? Gusto ko din i-shoutout yung si Paula. Yung isa sa nag-message pa talaga na talagang nakaka-relate to. Siya, pinapakinggan niya tayo. Kahit 3 episodes pa lang yon, pinapakinggan niya tayo habang nasa work siya mag-isa. So I think meron sigurong mga ilan-ilan na nakakapakinig na sa atin sa past 3 episodes. So thank you guys so much. Pang fourth pa lang to, marami pa tayong gagawin. Yeah, tsaka if message lang kami, comment lang kayo sa Tara Podcast na sa socials, nandiyan naman lahat yan. Okay, sa Spotify, comment lang kayo. Shout-out, isa-shoutout namin kayo. Pero sa dulo din dun sa mga unang mga nag-follow sa page natin. Kasi ang konti pa lang mga 11, 13 sa IG. Sa Facebook medyo marami mga friends kasi may invite dun eh. Sa IG sobrang konti pa lang. Thank you. Thank you na agad. Thank you lahat. Thank you sa lahat. Thank you lahat. Hirap na magsalita eh. Pero thank you sa lahat ng sumusuporta ng socials namin dito sa Tara Podcast. Yun. Kahit antok na, gumagawa pa rin ng content. Feeling ko halata yung mata natin na inaantok dito. Shoutout din pala sa nag-edit nito. Sana hindi ka masyadong mahirapan. No? Kyle. Thank you so much, everyone. Bye-bye. See you on our 5th episode. This is the Tara Podcast. See ya. Check it out.